See why I was born ready. I was born ready. I can hear the lost crying. I can hear the truth hiding. Yeah, the shadows are calling us out. I see the fear rising. Yeah, but my hope is burning. The shadows are calling us out. We are heroes, heroes in the darkest time when there is no light. Oh, we are heroes, heroes in the darkest time. But we'll rise above. Oh, we are heroes. It's feeling like the sun's hiding, but we're gonna keep moving, surviving. No, we won't go quiet tonight. Stand up and shout louder. Oh no, no, we won't be silent. The shadows are calling us out. We are heroes, heroes in the darkest time when there is no light. Oh, we are heroes, heroes in the darkest times. Go around. Hello, hello. Good afternoon, guys. Miss Angela, nandiyan ka ba? Narinig ba ako? Yes, yes, Ah, rinig. testing muna natin yung mga Yes po. technicalities para sigurado. Good afternoon sa lahat. Meron tayong 62 people na pumasok. So, Good afternoon po. good afternoon. So, Kyle, pa-record please. ay record din na. Na-start Okay, na. thank you. Recording and transcript. Okay. So, guys, gusto ko lang
I-check muna natin yung camera. Kung nakikita ba ako na malinaw, yung share screen, please type 1 sa chat box kung nakikita. Okay, goods. So, share screen kita. Okay, goods. So, ayan guys. Welcome pala sa Avacore. Sa mga bago, sa mga wala pa sa Discord, sa Messenger natin sa Facebook. Sa mga wala pa, welcome sa inyo sa Avacore. Ngayon, ano natin is WordPress training, yung mga basics lang. So, teka lang ha. May naman pumapasok pa. Bigyan natin sila ng chance saglit. Ang dami pang pumapasok. Test. Okay. Okay. Accept. Goods. So, yun. Iano natin ngayon is WordPress training, mga basics, paano yung setup, mga best practices, kumbaga. So, let's proceed na guys para sa mga ibang diyan gustong mag-dinner na maaga. So, okay, may mahabol pa. So guys, ako pala si Kyle Ivan Villanueva. Isa akong WordPress developer for 4 years. Sa 4 years na yon, marami na ako natutunan ng workaround sa WordPress, mga iba-ibang businesses, mga clients ko usually talaga sa abroad, sa USA. For 4 years na yon, siguro roughly hundreds of na rin, websites na nagawa ko. From businesses, WooCommerce, mga portfolio. Yan yung mga basically na ginagawa ko sa mga clients. So, ayun, mahabol pa guys. So, a beginner introduction sa WordPress. What is WordPress? WordPress, ito yung open source ng content management. Basically, ito yung parang storage nung pinaka-website. Yan, sa Facebook, kaya kunwari, meron siya sariling storage, which is yun yung tinatawag na CMS, yung content management system. So, dito, pwede tayong i-manipulate natin kung ano yung pwede natin ipakita sa website, sa front end. Kung ano yung nakikita natin visually sa mga browsers natin, sa cellphones. So, ganun siya. Ang WordPress, meron siyang dalawang versions. Yung isa, wordpress.com and then wordpress.org. Ang tatalakayan natin is wordpress.org. Since ang wordpress.org kasi, ito yung pinaka ginagamit talaga. And then, yung wordpress.com kasi, may limitation siya. Hindi siya katulad ng wordpress.org. Mas madali mo siyang ma-customize yung mga websites, yung websites na ginagawa mo, mas madali mo siyang ma-customize. Tsaka, naman siya, free siya, hindi siya katulad ng wordpress.com. May mga upgradable na para certain upgradable na access. So hindi siya talaga usually for pwede siya sa mga blogs ganyan, okay siya. Pero yung sa mga businesses like WooCommerce, mas okay si wordpress.org. So yun yung gagamitin natin ngayon. So ang topic natin gagamitin is how to navigate basic WordPress. Pakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura nung saan ba siya? So, ito ang newly installed na WordPress dashboard. Once nakapag-avail kayo ng hosting sa saan man sa GoDaddy, Bluehost, Hostinger, kung ano man hosting company mapili nyo, ganito siya. Once freshly installed na dashboard ng WordPress, ito na ang itsura niya. As in, wala pa talaga siyang laman. Meron siya mga basic na installed na plugin. Usually kasi naka-tie up sa hosting, kaya may mga installed na rin siyang plugins. Pero ako kasi once na nandito na ako sa WordPress dashboard, ginagawa ko, kini-clean up ko muna.
Nililinis ko muna yung mga hindi ko kakailanganin. Basically, pwede naman yan, i-delete nyo lang lahat, okay lang yan. And then, deactivate. Yan. Then, delete. Same goes with the pages and posts. Guys, ito yung yung best practices Hindi ko inaano to shortcut or what. Ito yung mga best practices talaga usually pagka sa mga nag-aano ka ng content. So, check din natin to mga site title kung ano bang businesses for this webinar purposes. Lagay natin portfolio. And then, lagyan na natin Avacor. Yan. And then, hit save changes. Ganun lang siya kadali, guys. Isipin mo. Madali na siyang maintindihan kasi hindi siya yung katulad nung iba na inisip kasi na pag web developer ka, kailangan magaling kang mag-coding. Not necessarily sa WordPress. Kasi WordPress kasi usually drag and drop lang siya. Hindi mo kailangan ng mag-aral husto ng mga malalalim na HTML, CSS, JavaScript. Although, helpful talaga siya in the long run pagka ka ng WordPress, pagka naging web developer ka, talagang makakatulong din talaga yun. Kasi for customization, may mga clients kasi na gusto nila customize yung website nila. Ayaw nila minsan yung parang template lang, dinikit lang, lahat ganon. So, minsan may mga customization silang napagawa, like yung sa CSS, JavaScript, yung mga sariling features sila na gustong i-achieve dun sa websites nila. So, yun. And then, pagdating dito, pag na-clean up mo na yung mga kailangan sa posts, sa pages, so yun, pwede ka nang gumawa ng home or homepage mo. Usually, home naman talaga yung doon, tinatitle. So, yan. And then, sa plugin, ang gagamitin natin ngayon is yung Elementor. Yung Elementor kasi yung pinakasikat na mga page builder sa lahat ng gumagamit ng WordPress.org na yan. Elementor talaga yung pinakasikat. Number 1, kasi madali siyang i-navigate eh. Kumbaga, siya, user-friendly. Hindi siya ganun ka-complicated tulad ng mga ibang builder, like mga DV builder, ganun. Minsan kasi advanced na yun eh. Advanced na, lalo kung baguhan ka, medyo maguguluhan ka kasi maraming minsan customization. Marami kasing page builder, may Elementor, DV, tawag dito, WP Bakery. So, marami kang pagpipilian. Pero Elementor talaga the best kasi user-friendly nga siya. So, ito yung marirecommend ko, guys, sa inyo as mga bago. So, install na natin. And then, hit activate. Skip. So, yan, install na natin siya. And then, sa appearance, dito natin ini-install yung mga themes. Yung mga themes ng site. Ito yung basically yung parang layout style nung pinaka-website mo. So, dito ini-install yung themes. So, for portfolio purposes, i-install ko yung Hello Elementor. Ito kasi talaga yung nung Elementor ng themes nila. So, ito talaga yung pinaka-partner niya ng Elementor na plugin builder, Hello Elementor. Yun talaga. Pero pwede siyang baguhin. Depende sa kung anong klaseng website gagamitin mo. Ganyan. Yan. Activate. So, meron na tayo naka-activate na theme dito. Ang itsura niya sa labas, sa front end, kung makikita nyo, kahit i-search nyo sa browser nyo itong na to. Medyo slow lang ng konti. Yan. Yan. Ganyan pa lang itsura niya kasi hindi pa natin siya nasa-set eh. Yung layout and everything, hindi pa talaga. So, ang next, ang ginagawa ko, mag-install ako ng iba pang plugins.
na yung mga kakailanganin ko. So guys, pwede nyo rin itong ilista or mga basic plugins na ginagamit usually. Kasi portfolio lang naman gagamitin eh. Elements Kit Lite. Elements Kit. Yun. Pwede nyo siyang i-copy guys, yung mga plugins installed na nilalagay ko para just in case na after ng webinar, magbibigay kasi kami ng mga free templates na pwede nyo gamitin sa portfolio nyo. Kung magkakaroon kayo ng sarili ng hosting and WordPress, bibigyan namin kayo ng templates para hindi na kayo bumili sa iba or maghanap. Bigyan ko kayo ng sample para install na lang siya, papalitan nyo na lang from pictures, text, ganon. Kayo nang bahala doon pagka ganon. Tuturuan ko kayo paano pang yan, kung may mga questions kayo sa Discord, yun, pwede nyo kami ma-reach out, mga mentors sa Discord. And then, essential add-ons. Skip. And then, last one is Ultimate. Ultimate add-ons. So, meron din pala kasi Elementor guys na Elementor Pro. Yun yung version niya for mas malaki yung ano niya, yung editing features ng pinaka-Elementor Pro nyo. So, bibigyan ko rin kayo guys ng Elementor Pro na pwede nyo gamitin. Basta mag-reach out lang kayo, mag-fill up kayo mamaya ng form para at least alam namin kung sino yung bibigyan o saka yung mga interesado. Bigyan ko kayo ng Elementor Pro na free para mas ma-explore nyo siya. Kasi mas maganda pag may sarili kayong mahal din kasi. Isa pa yun, mahal lang Elementor Pro. So, install ko lang. Pro Elements install. Kita nyo guys, ganun lang siya kadali. Namimili ka lang. Parang madali na yung interface ng WordPress dashboard nyo. Hindi na siya yung complicated na makikita nyo na ang daming lines of codes, isa-isa mo yung code, gano'n. Etong sa WordPress, hindi siya ganun ka complicated. And at the same time kasi sa ibang mga VAs kasi nire-require din to na matuto kayo ng basic WordPress kasi may mga clients na gusto mag-post ka ng vlogs, gano'n. Dito yan sa post. Mag-post ka ng vlogs, ganyan. May mga usually ginagawa ng mga general VA, ganyan. May mga clients na gano'n. So, maganda matutunan nyo rin kahit paano basics steps lang ng WordPress. So, upon installing ng Elementor Pro, ito yung Pro Elements na Elementor Pro, pwede na tayong mag-set yung sa page natin kanina. Ito sa home, click nyo lang yung home. Ay, dito muna tayo ulit, sorry. Dito tayo sa settings muna. Yung sa permalinks guys, lagi siya naka-post name dapat. Unless kung advanced na kayo sa WordPress, pwede nyo gamitin yung iba. Pero since mga bago pa lang tayo, ganyan. Post name lagi ang gagamitin nyo. Kasi ito yung mas recognizable lalo sa SEO, ganyan. Yan yung ginagamit talaga, post name. And then, for pag nagde-develop kayo ng website or bago pa lang kayo, ganyan, usually yung search engine dapat naka-off yan para hindi siya nababato dun sa Google na nakikita yung website nyo, tapos makikita dun under construction pa, sira pa. So, better to check yung discouraged na search engine from indexing the site. Okay. And then, yun lang naman basically yung setup na yun. Yun lang. Good to go ka na. Pwede ka nang gumawa ng website mo. Pwede ka nang simulan yung homepage mo. Yan. Click nyo lang home, yung page na and then edit with Elementor.
Ayan. So, ganito na siya guys. Usually yung pick ng i-layout is yung Elementor full width. Ito kasi talaga yung standard, lalo kung Elementor nga ginagamit nyo. Elementor full width talaga yung mas okay na sundan. So, yun. Papakita ko lang sa inyo guys yung itsura nung nandito yung anak ko, sorry. Ayun. Papakita ko lang sa inyo yung mga standard dito. Pwede kong pakita sa inyo yung itsura kung paano magle-layout ng simula, ganyan. Para at least may idea kayo kung paano sinisimula, no, paano ginagawa yung structure ng paggawa ng website. So from here, click nyo lang yung plus, layout, flex grid. Yan. Dito sa workaround dito, madali lang to. Bali, lahat yan, may controls kayo sa lahat ng mga ano na yan, ng elements na yan. Huwag kayong matatakot mag-try, mag-test, ganyan. Nung nagsisimula kasi ako noon dati, way back 2020, mga ganon. Ganon lang din ginawa ko. Paulit-ulit, gumagawa ko ng website, ginagamit ko yung WordPress na yan, ginagamit ko yung Elementor, paulit-ulit. Sa isang araw, siguro nakakasampu yata ako. Paulit-ulit, homepage, paulit-ulit lang ako kasi tinatry ko bawat elements, tinatry ko bawat plugins, tinatry ko ano ba yung magandang plugins. Ang ano lang naman dyan meron naman tayo yung tinatawag na YouTube University and Google University. So, madali siya sa lahat. Kailangan mo lang is keywords. Kung ano yung problema mo, paano mo palakihin tong height na to, yun ang itatype mo siya. Kahit Tagalog, okay nga. English, walang problema. Si Google naman may auto-translate yan. Yun. Bali, pagdating dito guys, huwag kayong matakot galaw-galawin yung elements na yan. Like, ganyan, yung width, huwag kayong matakot. Yan. Pwede naman siyang paglaruan, pwede siyang anuhan. So dito, for the sake lang ng tutorial, pakita ko lang sa iyo yung mabilis na pwede mong gawin dito. Container, full width, no box 800. 1, 2. And then, lagay natin ng color. Ganun lang siya guys, ganun lang siya kadali. Lagyan natin. And then, yung text, testing lang natin dito. Kyle, Ivan. Lagay na, UI, UX. So dito guys, meron din siyang mga ginagamit para ma-style nyo yung isang elements. Like yung sa mga coding kasi yan yung tinatawag CSS. So dito kasi built-in na siya. Madali mo siya maintindihan. Hindi mo na kailangang mag-type ng lines of code para ayusin yung isang element. Like yung mga colors nga nila, yung font style. So dito guys, madali na siya. Hindi na siya ganun ka-complicated tulad nung mga nasa mga nagko-code na yan, mga visual ano na yan. Dito mas madali mo siyang ma-style yung ating website. Okay. Fetch. Chakra. Fetch. Copy. Pwede siya i-copy lang. Okay. Copy. And then paste. Style. Pwede siyang ganun lang. Ganun lang siya kadali. Hindi mo na kailangan isa-isahin. Baga, napaka user-friendly talaga ni Elementor. Hindi siya complicated gaya na ibang builder na ang dami pang mga pinipindot, ang dami pang kailangan mo sundin na flow bago mo ma-achieve yung gusto mo. Dito, direct to the point. Yun na agad. Madali siyang intindihin. Kumbaga, kahit sino kayang pag-aralan to, basta bigyan nyo lang ng time yung sarili nyong pag-aralan tong ano na to. And then, naglagay tayo pictures.
samples para lang ano. Okay. Tingnan nga natin sila. Okay. Okay pa ba kayo guys? Nakakasunod pa rin kayo? Type lang kayo sa chat box kung nakakasunod pa kayo guys. Okay pa ba kayo? Gusto ko lang i-check sana. Sorry. Oo, maliwanag po, maliwanag. Oo. Hindi yung iba kung kung maka-chat kayo sa chat box. Okay pa. Ayun, goods. Nakasunod. Ayun. Ayan, sasagutin lang natin yung ibang mga question para pause lang tayo saglit para makahinga kayo, maka-catch up sa mga baka medyo mabilis kasi yung turo ko. So, pili tayo. Ay, nasagot na ni Natay, may bayad ito. May bayad talaga. Yung usually kasi yung hosting, may bayad talaga siya. Kasi, pag bumili kasi kayo ng hosting, nyo yun sarili nyo na yun. Meron silang mga plan for 1 year, 3 years, 5 years, gano'n. So, sarili nyo, kayo lang yung may access. Pwede nyo siyang gamitin kung may sarili kayong business. Pwede nyo siyang gamitin for portfolio, gano'n. Ang domain kasi, marami kasi siya. Pwede siyang lagyan ng subdomain. Kung nakikita nyo yung URL ko, nakikita abacor.online, yan yung pinaka-domain. Ang portfolio is yun yung subdomain. Parang gumawa ka ng isa pang file under your main file. So, ganun siya. Domain, subdomain, pwede ka gumawa 10 domain. Depende sa capacity ng hosting na binili mo. Pero usually, nagbinibigay sila 10 na subdomains kasha. Depende sa memory nung binili mong hosting, ganyan. So, dun siya magkakatalo kung ilang subdomain na magagawa mo. Yun. Hopefully, nasagot ko yun, Ma'am Ruth. Ma'am Ruth. Yan. Okay, may question po yung iba na. Okay. Sige, yan. Isasend ko mamaya yung yung Elementor Pro sa mga interested. Mag-fill up ng form mamaya. Wala kayong babayaran na. Mag-fill up kayo ng form para malaman ko lang sino yung mga interesado, para sa mga magkakaroon kasi tayo ng in-depth na class para dito sa WordPress na to. Ituturo ko paano kayo gumawa ng WooCommerce. Yung may business kayo na gusto nyo ibenta online, pwede yung WooCommerce. Basically, parang tindahan talaga siya online. Pwede nyo ilagay doon yung mga tinitinda nyo, and then i-market nyo siya through Facebook, mga ganyan, mga ads. So, ganun siya. Yun yung mga in-depth na class na ituturo ko sa inyo. Tsaka talaga yon, bukod sa in-depth na class na yon, meron tayong mga one-on-one coaching. Pag may mga problema kayo sa mga pag-build nyo ng website, pwede yun. Nandito kami nakasupport talaga, may mga mentors namin para may mga question kayo sa Discord, ganyan. Maaaring di namin kayo masagot agad-agad kasi syempre may mga nagkakabalan din kami. Pero sasagot kami. Ayan. Ayan. Later, i-share natin yun for mamaya. I-link after nung webinar. Kaya stay tuned lang guys hanggang sana matapos nandito kayo. Okay? Thank you. So, proceed na tayo guys. Hopefully nakaka-catch up kayo. So, ganun lang siya basically. Yan. Ayan, may picture na tayo. Di ako yan ha. Ang gwapo niyan para sa sa akin. So, ganito lang siya. Palitan natin yung para hindi na tayo gumawa ng header. Papalitan ko yung since na one-page website lang gagawin natin is Elementor Canvas. Kasi usually yung Elementor full width kasi, yan yung pwede natin siya lagyan ng header tsaka footer na naka-separate siya, hindi mo siya dito gagawin. So, ginagamit siya sa mga kunyari multiple pages kasi naka-global siya. Ibig sabihin na naka-global, nagsho-show up siya sa lahat ng pages na meron ka pag naka-Elementor full width. So, since na one-page website lang tayo is Elementor Canvas para mawala tong sa header. Gawa na lang tayo sariling header. Yan. So, dito guys, gagawa ko ng menu. Yung menu na yun, nakikita nyo sa taas minsan ng mga website. Yung home, about, services, contact us. Yun yung tinatawag na
header menu. Pamano kayo sa terminology, maano lang naman. Header menu kung tawagan, header menu. Yan, ganyan lang siya. So, gawa tayo. Pakala natin ng main menu. Create. Under ano siya, under appearance, click nyo yung menu. Okay? So, pasok na natin ng home. And then, gawa tayo ng ibang, let's say, services. Services. About contact. Yan. Refresh lang natin to. Tapos gumawa tayo ng menu. So under this, pwede tayong gumawa ng isa pang section para sa menu natin. 800. With 100%. Tsaka pala guys, kung sakaling kunyari nahihirapan kayo mag-navigate dito, hindi nyo maklik yung mga elements, may way dyan. Pwede nyo siyang i-right click and then click nyo yung structure. Dito lalabas yung pinaka-bawat section or container or elements nung ginagawa mong website. So hindi ka mahihirapan pumili. Ay, hindi ko mapindot, ganyan. So dito basically, dito ginagawa yon. And then, hanapin nyo lang dito guys yung menu. Menu. Ayan. Gamitin natin is yung Elements Kit na menu. And then, select natin yung kaninang ginawa natin na pangalan is main menu. Then, gano'n lang siya. Gano'n siya kadali. Diba? Hindi mo na kailangan ng maraming checheburesyo na HTML, CSS para lang makagawa ka ng menu sa website mo. Ito, napaka-straightforward. Di ganun kahirap para gumawa ng sarili mong online presence through website. So, yun. I-gitna lang natin siya. Yan. Ay. Next ko. Control Z lang para mabalik mo yung na-delete mo. Ganyan. Pwede rin dito yun. I-ano lang natin as black background. And then yung text, gawin natin puti para at least kita siya. Okay. Active. Puti na rin natin yan. Hover, click, line, arrow, submenu. Okay. Yan. Basically guys, ganun lang siya kadali. Ganun lang siya kadali. Nakakagawa ka agad ng website. Di mo kailangan super iba-ibang apps. Kumuha pa ng ibang developer para lang gumawa ng website mo. Ito, madaling matutunan ang website. And then, isa rin to sa mga hinahanap talaga ng mga clients. Kasi mostly naman kasi sa kanila sa ibang bansa, kahit nga car wash lang sila may website sila. Hindi katulad dito sa atin. Kailangan mo pa maging mataas na sa gobyerno nga dito sa atin, ang pangit ng website. Pili lang yung mga magagandang website. Sa kanila kasi napaka-importante ng website. Iba talaga, napaka-in-demand ng WordPress developer. Sa opinion. Hindi mo kailangan talaga super na magaling sa coding para maging isang WordPress developer. Pero, syempre, may advantage talaga kung marunong ka. Pwede naman yun, nagsimula ka, gumagawa ka ng website. Habang gumagawa ka ng website, mag-aral ka rin ng coding. Basic HTML, CSS, JavaScript, tsaka PHP. Yan yung usual na fundamentals talaga or yung gamitin talaga sa website. Yung mga minsan hinahanap ng mga client sa mga advanced WordPress developer. Ganyan. Yan yung mga hinahanap nilang skills. So, better na matuto rin kayo sa coding. Pagka
napili nyo yung WordPress development na as niche nyo. Pero sa mga hindi, sa mga general VA lang na parang gusto lang matuto ng basic, no need na yun. No need na yun. Ito lang, drag and drop, okay na yan. Dito lang panalo na yung si client sa inyo. Marami nang maghahabol sa inyong clients pag marunong kayo ng WordPress. Lalo sa WooCommerce. Sa WooCommerce, syempre, ano yan eh, isa sa mga ano ng business niyan eh. So, dito parang may sarili silang Amazon. Na ano, kasi dito sa sa WooCommerce kasi, excuse guys, na ano, sorry. Inom lang ako tubig guys, sorry. Ayun. Sorry, I was saying, sa WooCommerce kasi, may mga sariling ano rin siya eh. May pwede yung fulfillment ng, hindi katulad sa Amazon. Si Amazon nagfulfill ng mga orders. Dito kasi pwedeng ikaw, fulfilled by seller. So, ikaw yung sa contact sa kanila, pagka nag-order, ganyan, magpapadala ka email for confirmation, and then sila rin mag-ship. Unless kung meron kayong third party na kinuha para mag-fulfill ng mga ng deliveries, ganyan. So, ganun siya. In demand talaga siya sa ibang bansa, guys. Sobra yung WordPress developer. Marami talaga naghahanap. Makikita niyo na sa online jobs page, ang dami naghahanap. Yan yung, doon ako basic talaga kumukuha. Halos lahat ng client ko sa online jobs, at least 90% online jobs PH talaga ako. And then yung iba, ano na lang eh, nire-recommend na lang sa akin ng ibang client eh. Friend ni client ko, nire-recommend sa akin, si Kyle, ganyan. So, doon lang nag-grow yung ano ko, yung client ko. Kasi by recommendation, kasi syempre dapat nga, pag nagka-client kayo, alagaan nyo ng gusto yung client. Ibigay nyo kung ano yung gusto ni client. Talagang i-solve nyo kung ano yung problema ni client. Kasi once na-solve nyo yun, ako, Diyos ko, yan. Hindi kayo ni client yan. Kahit magkaroon kayo ng konting error sa mga, walang problema sa kanya. Basta, i-solve nyo kung ano yung kaya nyong i-solve para kay client. Doon kasi sila mas na-appreciate yung work nyo sa mga ganung bagay. Kahit hindi ka ganun kagaling minsan sa basta na bibigay mo sa kanila yung nila, yung gusto nila, ganyan. So, yun. Dito na tayo so basically meron na tayong menu, and then meron na tayong tinatawag kasi dito sa first fold na to, which is ito naka-highlight na to. Tinatawag siyang hero section. Baka maano kayo sa term hero section. Siya yung hero section natin. Or first fold, ganyan. Yan yung tawag sa kanya. So, $6, okay. Pwede natin siyang ipatong yung menu dito sa hero section natin. Nag-apply lang tayo ng margin. So, ganun lang siya. Nag-apply lang ako ng margin, pumatong ng isa. Then, yan, tulad niyan, hindi ko mapindot yung section na yan. So, ang gagawin ko, right-click ako, structure, and then hanapin ko kung saan dito yung container. Tsaka, isa sa pala guys, sa mga best practices is nilalagyan talaga to ng pangalan. Nareto menu section. Para at least, yung susunod na developer, kung sakali mo may ibang mag-edit ng website nyo, madali niya mahanap. Madali niya kumbaga naka-map na. Hindi na siya may hirapan mag-edit or hanapin kung nasaan man. So, ganun talaga siya sa best practices, guys. Isa sa best practices. Ito, hero section. Pinapangalanan din. Ganun din siya eh. Pag nagko-code kayo, meron talaga siyang mga name talaga para yung mga susunod na developer mag-edit ng website na ginawa mo, kung mag-end yung contact mo sa isang client, may susunod sa'yo, hindi sila mahihirapan. Yung kasi talaga yung best practice, hindi dahil sa tamad ka o maganda talagang sundin nyo unti-unti yung best practice. Kasi in the long run, may makaka-notice at makaka-notice yan na boss nyo, uy, si Kyle ganito. Napakalaking impact nun na best practices yung ginagawa mo. So, yun, dito na ulit tayo. So, gawin natin VH is 100 para full screen. And then, sa container
Ilagay natin siya sa baba para hindi natatakpan. Ayun, hero section. So, container, 900. Gawin natin 600. Malaki natin. Okay na yan. 1, 2. So, ganun lang siya. May hero section na ako. Konting adjustment na lang sa layout, sa design. So, meron na kagad. Pinapakita ko lang dito guys hindi ako gagawa ng buong website kasi syempre medyo matatagalan tayo. So pinapakita ko lang sa inyo kung gaano siya kadali i-navigate, gaano siya kadali na i-process yung mga elements dito, yung workaround nung sa Elementor, sa WordPress. Ganun lang siya kadali guys. Pinapakita ko lang sa inyo. Ipapakita ko yung yung ginawa kong final na i-share ko rin sa inyo. Ibibigay ko yung free templates na yun guys. Ibibigay ko sa inyo mamaya after webinar. Free templates na yun sa mga gustong gumamit ng template. Ibibigay ko na yun mamaya. Kasi pakita ko sa inyo guys yung ginawa kong template para sa inyo. Dito na tayo. So, ito siya. Okay. Basically, ito na yung parang advance nung ginagawa ko kanina. Advance na. Ito yung basic na ginagawa ko kanina. So, in advance ko lang para hindi tayo tumagal kasi tatagal tayo kakagawa nung section by section. So, ito na siya guys. Basically, nilagay ko na yung picture ko para at least medyo naman. Yan. Ganyan na siya, itsura niya. Kung makikita nyo dito guys, lang to, siguro mga 30 minutes ko lang siguro ginawa, 1 hour, basta under 1 hour lang, mga ganun. Basta nandito na yung mga materyales, mga kailangan, mga pictures, ganyan. Ganun lang siya kadali. Drag and drop ka lang, yung placement lang niya, ayusin mo lang, ganyan. And then, sa mga gumagawa rin ng website, meron din akong ginagamit na tool na nakakatulong sa akin, yung LT browser, para makita ko siya kung tama ba siya sa mobile. Kasi yun talaga one thing yun isa yun Dapat responsive siya sa mobile, tablet, sa ibang devices. So ito yung ginagamit ko, LT browsers, para sa mga ito pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung ginagamit ko para makita ko kung responsive ba siya sa ibang phones, may tablets, ayan, ganyan. Check natin. So, ganun siya. Sana nagigets niya yung niya, yung flow, yung paano siya nagwo-work. So, ganun lang siya basically, guys. Isipin mo, nag-drag and drop ka lang, ganun lang kabilis yung paggawa ng website. Pero isipin mo, may online presence ka na agad. Malaking edge to sa client, lalo kung nag-a-apply ka ng website development. Siyempre, mag-a-apply ka ng website development, tapos wala kang website. Di ba? Parang niloloko mo sa sarili mo, parang niloloko mo si client. Web developer ka, may website wala ka. So, minsan kasi, kulang sa kanila yung, yung sasabihin mo lang na web developer ka. Nasaan yung online portfolio mo? Ganyan. Gusto kasi nila, syempre, web developer ka. Gusto nila website yung portfolio mo. So, dun pa lang, makikita nila kung ano yung mga ginawa mo, ano yung backgrounds mo. So, ganoon din dito. Makikita nyo dito yung mga, working period, mga, sample lang to guys, hindi ito yung talagang ko. Hindi talaga yan yung credentials ko or what. Sample lang yan. Dito mo pwedeng i-place yung mga background mo, mga experiences mo, skills mo. So, basically, mo na siya dito. Ma-capture mo na kagad yung ng client, mga hinahanap niya. Kasi, para hindi na siya maraming tanong sa inyo. Nandito na, isang website. Ito client. Ito na yung website ko. Wala na siyang tatanungin. Tatanong na lang niya sa inyo after niya makita yung website niyo. Kailan ka pwede mag-start. Basically, kasi ganun Basta yung approach lang talaga.
Yan, yun. Makikita natin dito yan. 50, kunyari, 15 years of experience ka na, ganyan. Pwede mo siyang baguhin guys ha. Customizable to lahat. Ito yung ibibigay ko sa inyong template para pwede nyo siyang palitan. Yan, picture, palitan yung picture, palitan yung pangalan. Magagamit nyo siya guys. Kahit hindi kayo web developer, pwede nyo siyang gamitin sa ibang mga graphics design. Yun, yung itsura na ito. Pwede nyo rin siyang baguhin or pwede nyo siyang palitan yung mga font style. Yan. Basically, ganun lang itsura niya guys. Ganun lang siya kadali. So, I hope na intindihan niyo yung flow nung paggawa ng website sa Elementor Pro, Elementor Pro. And then tignan nga natin yung iba kung nakakasabay pa ba yung iba diyan. So, tignan lang natin yung comments sa mga questions. Baka may mga questions kayo diyan, guys. Basahin lang natin yung comments. Wala na yung ano ko Yan, basahin lang natin comments. May comments pa kayo. A in-depth masterclass. Ayun. Hello admin, one-on-one coaching po sakaling mag-need ng in-depth tutorial. Ayun, magkakaroon tayo ng in-depth na masterclass or one-on-one coaching para dito sa WordPress developer. Sa mga gusto matutong mag-WordPress developer. And then, kasi may nag-ano kanina nagko-comment para ma-prepare daw nila kung maaga pa lang, bibigyan ng idea. Okay, mag-alala guys, hindi kami yung parang maniningil sa inyo malaki. Hindi. Masasabi ko sa presyo, wala pa kami eksakto, pero under 500 lang siya. Ganun lang siya kamura. Under 500 lang siya. Kasi sa amin guys, gusto lang namin na magkaroon kayo ng konting urgency or pagpapahalaga. Kasi minsan pag lahat free, minsan di na pinahahalagahan eh. Kasi free naman yan, anytime pwede mo ano. Hindi katulad na nagbayad kayo. Meron tayong deadline para tapusin yan o ganyan. Magkakaroon kayo ng nandun yung sense of urgency, 'di ba? May ano kayo. Hindi katulad nung free. Kasi minsan may bayad pala yan. Nandun na tayo kasi sa amin naman, yung bayad na yun, hindi naman namin yun para pagkakitaan. Under 500 sa kami pupulutin parang ilang minuto pa lang sa trabaho namin kung tutuusin. Pero hindi kasi yun yung point namin eh. Gusto kasi namin talaga, makatulong din kami sa kapwa na gusto mag-freelancing, gustong kumawala sa traffic, araw-araw, sa EDSA, kung sino dito yung mga taga Metro Manila, na pumapasok yung iba from north to south, bumabiyahe. So yun, gusto namin matulungan yung mga iba. Kasi sa mga friends namin, sa mga kakalala namin, families, ganyan. Nakatulong na rin kami kahit papaano sa mga idea, sa mga gustong pumasok din sa freelancing. So yun lang naman. Kaya guys, huwag kayong maano sa amin kung may mga konting fee. Minimal fee lang naman yun. Hindi siya yung mga libo-libo na usually makikita nyo sa iba na meron pa nga, dati bago ko, ang fee sa amin noon 3,000, naging 1,500 na gano'n. Meron pang iba dyan 12,000. Isang course lang yun isang course lang. Ngayon under 500, di ba? May ano pa rin. Yun lang naman sa amin guys. Bibigyan namin kayo ng, mamaya after webinar, meron tayong bibigay na form para sa mga interesado, sa mga gustong matuto ng in-depth or kahit yung mga iba pang basic na mas malalim, mga WooCommerce, ganyan. Mag-reach out lang kayo guys. Bibigyan namin kayo ng form mamaya or maging active kayo sa Discord. Kasi minsan nandun lang naman kami sa voice channel. Pag nandun kami sa voice channel guys, pwede kayo magtanong kahit ano. Bawal lang umutang. Pwede kayo magtanong kahit ano. Kasi pag nandun kami sa voice, yun yung pagkakataon minsan nag-aaya kami. Kwentuhan tayo dito guys sa voice channel. Kasi yun yung time na gusto namin may pag-interact sa inyo. Gamitin nyo yung channel, yung server, para i-maximize yun guys. May pag-connect kayo sa mga iba nating kasama, sa members, ibang members natin, sa mentors. Kasi napakahalaga na may connection kayo sa freelancing journey nyo. Sobrang halaga nun. Kahit ako nagsisimula ako, kung ano yun si Ma'am Marcel, yan. Si Madam Marcel, yan, kasama ko yan. Nagsisimula ako. Alam niya yung mga pangyayari sa buhay-buhay namin noon, ganyan. And then, yun, na-meet ko si Angela after that.
Nag-post siya sa WordPress na group sa Facebook. Nauna siguro ako nag-reply sa kanya, nag-apply, ayun. Doon na nagkataguyod lang sa amin. Hanggang ngayon, magkatrabaho pa rin kami ni Angela. Siya pa rin boss ko. Basically, siya pa rin yung boss ko hanggang ngayon. After 4 years, magpa 4 years ngayon sa kanya. Under Angela, mga 4 years na siguro, ganyan. So, ganun lang guys. Napakalaga na may connection kayo kasi minsan, for my own experience, mas natuto ako nung nagkaroon ako ng kasama. Kasi minsan pag wala, minsan nakakatamad. May mga dahilan ka. Hindi, ako lang naman mag-isip, tsaka na, mamaya na. Ganyan. Hindi katulad ng may mga kaibigan o may mga partner kayo nag-aantay sa inyo. Magbibigay ka talaga ng time. Kasi unang-una, gusto mo matuto. Pangalawa, masarap kasi pag may kasama ka habang natututo kayo. Yung kahit may konting kwentuhan, kamusta ka dyan, ganyan, mga friends, ganyan. Kahit malalayo kayo, walang problema yun. Si Angela, Cavite, ako, Malabon ako, from Malabon. So, ewan ko, may Malabon dito. Ay, kuya ko ata. Hindi ata si kuya. So, yun. Kami lang ng Malabon. Ewan ko sa iba. So, ganun lang siya. Kahit napakalayo nyo. Yes, may taga-Cavite. Ako, sir, Malabon. May Malabon pala. Si Rena Penaranda. Okay. Me po from Malabon. May mga Malabon pala. Hindi ko nakita kanina sa Potrero. Hoy, sir. Baritan ako, sir. Baritan. Ito, taga-Baritan lang ako, sir. Ayun. Gusto kasi talaga namin magkaroon yung network eh. Iba, pag lumalaki yun, uy, may hulong duhat, ang lapit. Nandiyan ako kagabi, sir. Sa may, Gabriel 1, sa Hulo. Yun. Napakalaga na may network kayo dahil nga may mga kakasama kayo sa journey nyo, nagsisimula pa lang kayo hanggang sa umaangat na kayo unti-unti. Kasi darating ang time na may hindi ka alam na alam ng kasama mo. So, doon mapapakinabangan niyo yung makapag-share kayo ng knowledge sa isa't isa. Kasi kahit ako hanggang ngayon, isipin mo, tagal ko na rin sa freelancing kahit papaano. Nandun pa rin natututo pa rin ako sa mga kasama, si Angela. Ang dami ko pa rin hindi alam na talagang alam ni Angela, ni Gerald, yung mga yan. So, minsan, nasi-share nila sa akin, natututo ako. Kahit medyo matagal na ako sa freelancing, alam ko na pwede ko naman ni Google, ganyan. Pero may mga talagang mga bagay na alam ng iba na pwede niyang i-share sa inyo. Yun yung napakalaking tulong. Tsaka isa pa kasi, guys, clients. Kasi, example ko na lang din, si Angela dati. Magkasama kami sa trabaho, pero meron siya isang client. Nangailangan sila ng isang developer. Kinontak niya ako, and then, nagkaroon ako ng isa pang clients dahil kay Angela. Kasi nga, friend kami. Through online, friend kami ng ganyan. So, isa ring napakalaking bagay nun na may friend ka sa freelancing din. Kasi nga, pag nangailangan ng niche mo o yung pinaka specialization mo, may madaling malalapitan. Same as go naman din sa amin sa Discord ganun din kami. Sa mga freelancing na na dyan guys sa Discord, kung napapansin nyo minsan may nag-hire sa amin dyan sa Discord. Kasi kunyari may opening sa amin or may opening iba yung member dyan. Hindi nyo alam sa member sa Discord, hindi nyo alam may hiring manager dyan. Kaya guys, as much as possible, try to participate. May mga activities tayo, try to participate. Kasi pagka yung hindi nyo ginawa yung activities, wala kayong certificate. Kasi yun yung requirement sa certificate po natin. So, wag po sasama sa loob nyo kung wala kayong certificate. After kasi syempre nga, bibigyan namin kayo ng certification. Hindi nyo naman ginawa yung activities. So, ano yung basis namin para bigyan ka ng certificate? Dahil nag-join sa Discord, nag-join sa Facebook. Parang wala. Walang yun. Diba? So, para at least, kahit paano. Para rin sa inyo yun, guys. Yung ginagawa nyo activities na yun, para rin sa growth nyo yun. Tulad yung paggawa ng online jobs PH na account, para rin sa inyo yun. Wala kami mag-gain doon. Kaya gusto lang talaga namin, purely, gusto lang namin makatulong. Sana, naintindihan guys. Nandun tayo para mag-network, mag-usap, pag-usapan natin yung future natin sa freelancing. Hindi to networking hindi ako nag-aalok ng kape o open-minded, mga ganyan. Hindi kami nangahagat, sabi nga ni Sir Natoy.
Kape kami. Masarap kasi minsan eh. So, yun. Balik tayo sa WordPress na website. Ito yung bibigay ko sa inyo guys sa template. Free lang to. Wala kayong babayaran. Gusto ko lang mag-fill up kayo ng form mamaya para alam lang namin kung sino yung interesado. Kasi hindi naman namin pwedeng ano to eh, email blast to sa inyo eh, na kahit di interesado, bibigyan namin. So parang magkaroon kayo ng ano rin, ng kahit pa paano eh. Ano lang kayo sa form, fill up lang kayo after the webinar. Bibigyan namin template sa inyo. And then mga other templates sa freebies, ayun nga, sa Wednesday, extrovert or introvert. Ayun. Actually, kay Jess sa Cardenas. So, actually, hindi rin talaga ako ano eh. Hindi ako mahilig talaga dati, hindi ako mahilig talaga may pag-usap sa ibang tao. Mas gusto ko dati solo lang ako, ganyan. Pero yung ganito nga, napunta ako sa freelancing. Na-realize ko, nagkaroon ako ng friend isang beses sa, ano, ayan, sila Ma'am Maricel nga. Parang, laki ng tulong sa akin. Kaya parang, ano, alam mo yun, tinry kong mag-overcome ng mga fear ko. Kasi, di ka naman dapat mahiya, hindi ka naman dapat matakot kasi nasa likod ka lang naman ng, ano eh, ng camera o ng computer mo eh. Hindi ka naman nila kilala personally. Hindi ka naman nila nakikita. So, wala naman makapagpahiya sa'yo yan eh. Unless kung wala ka talagang, tsaka wala ka namang gagawing ikakahiya mo dapat. Purely work or purely friendship lang, ganun. So, wala ka dapat ikaya. Sa mga nahihiya dyan kayo sa Discord, mag-reach out lang kayo, magsalita lang kayo, walang problema. Sasagutin namin yun pag may mga tanong kayo. Try nyo lang may pag-communicate sa iba. Join kayo sa mga voice, ano natin, channels. Mga voice, para mag-usap-usap tayo. Parang ganito lang. Makapag-usap-usap tayo doon, mapagkwentuhan tayo, konting kwentuhan, kwentong ano lang, share ng knowledge. O, malay mo, may opening pala ako sa client ko. Pumasok ka sa voice. Uy, ano ba, ano mo? Kailangan namin ng graphics. Eh, sakto graphics ka, eh, di nagkatrabaho ka pa. Di ba? Nag-join ka lang para sa kwentuhan, nagkatrabaho ka pa. Yun yung inaano ko lang. Isa sa advantage. Pag hiring ako sa Discord, ako magsa-source. Oh, yun oh, si Ma'am Angela. Yan yung maraming trabaho. So guys, try nyo lang may pag-communicate sa Discord. Yun lang ang masasabi ko. Balik na tayo sa WordPress. So, ito na siya, yung page natin. And then, pakita ko naman sa inyo guys kung paano gumawa ng blog post. Basically, yung page and post, yung pages kasi ito yung mga laman niya, mga internal pages, yung mga nakikita nyo kanina, itong mga pages, gagawa ng pages na ganyan. Ito, one page na yan. One page na yung buong website na one page na yan. Kasi nasa isang, ano lang siya. Yung one page na siya. Ito sa post guys, basically dito lang siya sa post. Gagawa kayo dito. Ito yung mga pinapagawa usually ng clients. Mga vlogs. Ito, testing natin yung Hello World. Yan. Ganyan lang siya. Ayan. Gawa tayo ng blog post. ChatGPT tayo guys. Create one blog post about website development. Yan. Malaking tulong din sa ChatGPT, hindi mo na kailangan mag-isip ng copywriting. So, ganyan lang siya guys. Ito yung madalas na pinagagawa sa mga general VA. Minsan ng mga clients may mga website, magpo-post kayo ng blogs. Copy-paste lang guys. Ganyan lang siya kadali. Ganyan lang siya kasimple. And then, konting retouches lang. Kung may mga gusto ko yung palitan, kuha tayo ng pictures sa Pexels guys. Ito guys, free lang to. And then, ano naman siya, secure naman siya, hindi naman kayo hahabulin dito nung may-ari. Parang free stock photos talaga siya. Ayan. Development, website. Kuha lang tayo para sa featured image natin. And then, pag nag-upload kayo ng mga images sa website, guys, mas makakatulong yung kung i-optimize yung pictures. Like, PNG, tiny PNG,
Ayan na siya. And then, yung featured picture, pwede natin siyang i-upload dito. Featured image niya. Okay. Gano'n lang siya kasimple, guys. Nag-copy paste lang ako, nag-upload ako ng picture. May blog post ka na. Gano'n lang siya kadali. Sabi mo, isang skill set na yan na marunong ka mag-post ng blog sa website. Isa na yan. So, gano'n lang siya kadali. I-view post natin, sira lang yung itsura niya, pero naayos kasi yung layout niya. Dito natin siya ayusin. Since naka-Elementor Pro tayo, so na-access natin yung team builder. Single post para mag-create ng layout nung pinaka blog post natin. Yes, may work na blog po. Yun nga. May isa ka na kagad trabaho. Ganun lang kadali, di ba? Lagay lang natin dito yung title, post title. And then 600 line height EM 1.2. And then ayusin lang natin yung itsura niya para page 300 siguro. Yan. And then upload natin yung featured image. Featured image. Yan. Lagay natin ng konting shadow para at least kita pa rin siya kahit. And then background nito para kita pa rin siya. Nababasa pa rin yung title niya. And then lagay na lang natin yung pinaka-content ng pinaka-blog post. So here sa plus sign, lagay mo lang yung post content. Nasaan na tayo guys? Gumagawa tayo ng layout ng blog post natin. Post content, drag and drop. Ayun na siya. Ganun na siya kadali. Blog post ka na. Hindi na kailangan ng maraming cheche-bureche na kung anong code yan. Ito, drag and drop lang guys. Matuto lang kayo basic lang to. May trabaho na kagad kayo. Madali na kagad ng may skill set na kagad kayo. All singular, save and close. Check natin yung layout. Refresh natin to. Yun. Ganun lang siya. Meron ka ng layout agad ng single blog post mo. Ganun lang siya kadali guys. Balo yung ginawa nating layout na to guys. Mag-a-apply na siya sa lahat ng post na ipapublish mo. So, isang layout lang siya. Pwede naman multiple layouts gamitin sa yung multiple na blog post. Pero syempre nga, basic kasi, ito yung ginagamit pag basic. Mas lang talaga siya. Sa advanced kasi, kung marunong ka ng advanced na WordPress, kaya mong gawin yon na multiple na layouts, multiple na blog posts. Kaya yon. Yun. Ganun lang siya kadali. Ang bilis na. So, meron ka na kagad na-develop na skill. Ganun lang kadali. And dami naghahanap ng clients nito guys. Isa to sa mga in-demand din na hinahanap ng clients yung marunong mag-WordPress website. Lalo publish ng post. Maraming ganun eh. Pa-publish ka lang ng post. May sahod ka na kagad. Ganun siya kadali guys. Hindi na ganun ka-complicated ngayon yung paggawa ng website. Di tulad ng mga sinuunang panahon talaga na
pahirapan. Ang daming line of codes na kailangan pag-aralan. So, yun. Kaya nyo yan, guys. Tanong. Dahil sa community na to, nakahanap ako ng 2 clients kahit di na ganun ka-solid VAXP ko. Wow. Skin Michelle Pons. Thank you, thank you. Tama yun, guys. May mga ano dito, guys. May mga naging member ng Discord natin na nabigyan na ng work, ng clients. Especially ni Madam Angela. Marami na siya nabigay na mga clients sa mga ano natin, mga members natin. So, sa inyo guys, kung ano, try nyo na kagad develop skills nyo. Try nyo na as much as possible, as much as may time kayo sa ano nyo, try nyo na gawin. Ito tinuturo na take advantage na kayo. Sa Discord, may pag-usap na kayo, may pag-engage na kayo sa amin, sa voice channels, ganyan. May pag-engage na kayo. Take nyo yung opportunity na to. Kasi libre nga lang namin binibigay eh. Libre na nga eh. Pinapabukas nyo pa, di ba? Parang ganun. Huwag nyo na yung pagpabukas. Kung may time naman kayo, gawin nyo na kagad. Kasi kabuhayan nyo naman to eh. Ito yung magiging kabuhayan nyo. Ito yung makakatulong sa pamilya nyo, sa gastusin nyo sa araw-araw. Kahit hindi man ito yung maging main source of income nyo, makakatulong ng malaki to. Yun no, 5 USD per hour starting. Isipin nyo, $5. Dito sa Pilipinas, Diyos ko, minimum, Diyos ko, talo ka pa sa biyahe, sa stress. Papasok ka lang alas 8 ng umaga. Gigising ka lang, kailangan gumising ka lang alas 6 kasi may prepare ka pa, maliligo ka pa, babiyahe ka pa. Talo ka sa stress, sa pagod. So parang usually total mo 12 hours eh. Or more than 12 hours. 9 hours of work kasama break plus biyahe, preparation, siguro mga ganun. Konti na lang matitira sa buhay mo para mag-enjoy. Kasi kung may 15 hours ka para mag-prepare, bumiyahe, magtrabaho, ano lang matitira sa'yo? 9 hours. Eh, kailangan may 8 hours na tulog ka. Eh, di 1 oras na lang. Mag-Netflix 1 oras. O, pagtapos tulog ka na. Ganun lang yung buhay mo araw. Di katulad kasi sa freelancing, guys. May mga clients na ano lang, output base. Meaning, within the day, kailangan masubmit mo lang kung ano yung output mo. Hindi mo kailangang isubmit sa, kunyari, papasok ka ng 8 to 5, hindi siya kailangan gano'n sa output base na ano, baga masubmit mo lang, matapos mo lang. Minsan nga, meron dyan ano eh, for 1 week mo gagawin. Bibigyan ka ng task ni client, for 1 week, ito yung task mo. Pero matatapos mo lang siya na 1 araw. E di yung may 4 days mong 1 week, bayad yun. Pero napasa, wag mo muna papasa, syempre papasa mo after yung ano, bago mag-deadline, before the deadline, pasa mo na para at least na ano mo yung 1 week. 1 araw mo lang ginawa, pero 1 week na trabaho yun. Ganon siya kaluwag dito sa freelancing. May mga ganon. Hindi ko sinasabing lahat may mga ganon lang. May mga ano rin, meron din naman na papasok ka sa oras. Pero at least, hindi mo kailangang ano eh, kung pagkagising mo, buksan mo lang yung computer mo. Kahit di ka pa naka-toothbrush, walang problema yun eh. Hindi ka nakaligo, walang problema yun eh. Upo ka lang dyan, trabaho ng konti pause ka, kain ka muna. Kumbaga, napakaginhawa na nasa bahay ka. Kasi kung may mga family na kayo, may mga anak na kayo, mas marami kayong time na mabibigay sa kanila kasi nasa bahay lang kayo. Safe pa kayo. Oo, 'di ba? Gano'n siya ano, lalo 'pag mga bumabagyo, pahirapan, Diyos ko. Kahit may sasakyan kayo, kahit may kotse, motor, kung ano man 'yan, napakahirap. Napakahirap 'pag nasa labas. Hindi katulad na sa ano lang, sa bahay, 'di ba? 'Yan. So, balik na tayo dito sa website. So, nakagawa na tayo nung blog post natin. Nakagawa na tayo ng page. So, um, ano pa bang kulang natin dito? Sino yung nag-comment? WordPress. Ayun. Sinend na yung ano, guys, WordPress free templates, forms. I-fill up nyo na lang kung meron kayong ano, guys. Fill up nyo lang para malaman namin kung sino yung padadala namin ng mga free templates. Ganyan. Para makilala din namin kayo. Ayan.
And then, how to use recommended hosting. Pagka binigay ko sa inyo yung templates guys, tuturo ko na rin kung paano nyo i-upload siya. Ha? Okay. Kung paano nyo siya i-upload, kung magkaroon kayo ng sarili ng hosting, WordPress, tuturo ko sa inyo kung paano siya i-upload. So, ito, gawa kayo ng page, templates. Okay. Templates. Ayan, gawa lang tayo. Turo ko sa inyo paano. Saan ba yun? Madali lang siya actually. Pagka may sarili na, tsaka guys, pagka meron kasi kami recommended sa inyo na hosting, which is, to be honest, affiliated kami dun sa hosting na yun. Yung i-share namin sa inyo. Affiliated kami dun. Ibig sabihin na affiliated, may nakukuha kami compensation pagka bumili kayo ng hosting through our link. Makakatulong kasi sa amin yun kasi yung commission na yun, hindi naman hindi naman para sa sarili namin, kunya sa pamilya namin, panggastos. Hindi ganoon eh. Nagagamit kasi namin yun to upgrade our tools na pwede namin i-share sa inyo. Na-upgrade namin yung mga ibang mga bagay na makakatulong para sa inyo like yung mga freebies namin na ganyan. So, pwede rin kami makapag-hire iba ng mga mentors o ibang teachers para may pasa namin sa inyo, makapagturo sa inyo ng free, ganyan. Doon namin ilalaan minsan yung mga pondo na pwede namin makuha. So, yun. Yun yung inaano namin sa affiliated link na hosting. So, once na nag-avail kayo sa hosting, guys, na sa link na binigay ko, na ibibigay namin, tag dito, from the start na makapag-purchase kayo or sa purchasing process, tutulungan ko kayo, personally ako, tutulungan ko kayo kung paano nyo ipaprocess yung payment, paano kayo mag-install ng WordPress, paano kayo magsisimula basically. And then yung templates, pag binigay ko sa inyo, gagamitin yun. Tuturo ko rin paano nyo i-upload doon, parang ganon. Pero dito sa webinar, ipapakita ko rin kung paano nyo magagamit yung templates na ibibigay namin. So, save lang natin to. Templates. Dahil lang, tingnan natin kung nandito na siya. Sa templates. Templates tab. Ayun, nandito na siya. Download lang natin, export. So, nandun na siya sa, Yan, pag gumawa na kayo ng page, imagine ito na yung page nyo na bumili na kayo hosting, may sarili lang ang WordPress, and then natanggap nyo na yung templates. Gumawa na kayo ng page, edit natin with Elementor. Yes po. Basta one of the newbies here, sobrang na-late po ako sa meetings. First meeting ko po. Don't worry, meron tayong replay nito. Itong webinar na to. Meron tayong replay dun sa Discord. Isasend na lang mamaya yung link. Sir Natoy, pa-send na lang yung link para dun sa replay mamaya. Okay. Goods. Thank you. Ayun. Ay, single post pala itong na to. Pages. Gawa tayo pages. Elementor. And then, Elementor full width. Pag-upload nung templates na binigay ko sa inyo, click nyo lang tong arrow up. Templates tab, arrow up. Kung nakikita nyo yung mouse ko, arrow up. And then, select file lang. Ako, drag and drop ko lang from downloads ko. Continue. Naka-optimize na to guys sa mobile, tablet. Pero syempre, pag may mga binago kayo dyan, pwede siyang may iba. So, yun. Ganun lang siya. Basically, lahat ng elements dito pwede nyo baguhin. Pangalan ko, picture ko, pwede nyo baguhin. Hintay lang natin guys, naglo-load lang siya. Na-upload lang yung pinaka template, which is ito nga.
Na-upload lang yung template para ano. So, habang nag-aantay tayo, ayun, sinad na ni Ma'am Angela yung hosting. Kung makikita nyo guys, yun yung link. Yun yung affiliated link namin. So, estimated lang yun guys, yung 2,000 per year. Per year yun Hindi siya 1 month, hindi siya 2 months, 1 year yun. Sa inyo yung hosting. Kayo mamimili ng hosting name. Make sure lang na available si hosting name nyo. Pwede nyo siyang i-search sa Google. Once na nag-click naman kayo dyan, pag magpa-purchase na ako dyan, may field naman dyan para input nyo yung hosting name nyo. Pwede ka mamili. Kunyari, kyleivan.com, angela.com, abacor.com, mga ganun. Kayo mamimili. Yun yung tinatawag na domain name. Yun yung domain. And then yung hosting, free na rin yun. Kasama na yun sa binayaran nyo. Yun. So, na-upload na siya, guys. I-apply na lang natin. Ganun na lang siya, guys. Di lang kita yung picture dito pero may picture yan. Minsan kasi may mga glitches talaga nangyayaring ganyan. Normal yan, guys. Minsan may mga glitch talaga nangyayaring ganyan. Ay, naglo-loading. Baka sa resources kasi ito ng pinaka-server. Maaaring ganun. So, ayun na. Publish lang natin. Tingnan natin yung in-upload natin. Pangalan niya, templates, yung kanina ginawa natin. Ito, nagbukas tayo ng tab. Templates. Ito yung makikita nyo, guys. Ito yung page. Kung tawagan yan. Yung permalinks. Kung tawagan permalinks. After yung domain name nyo, abacor.online, after nun, permalinks ang tawag dyan. Okay? So, yun. Na-upload na natin, guys. Ganun lang. Ganun lang gagawin nyo. Ganun procedure mismo ang gagawin nyo sa website nyo. Kung magkaroon kayo ng WordPress hosting, ganyan. Mapag-avail kayo ng ganyan. Ganyan lang. Simpleng-simple lang. Upload nyo na. Meron na kayo. O, papalitan nyo lang ang pangalan dito. O. Ganun lang siya kadali, guys. Kayo na lang magpalit ng pangalan, picture. Ganun lang siya kadali. Basically, pag-click mo lang ganyan. O, nasan ba yung pangalan? Ito, Kyle. O, palitan natin. Angela. Ganun lang siya kadali, guys. So, may sarili ka ng template, may sarili ka ng portfolio na magagamit mo siya. Pag nag-apply ka, guys, magagamit nyo siya sa pag-apply, pag-send nyo sa client na portfolio. Meron ka na kagad na mapapakita sa client. O, client, here's my portfolio. Magugulat, wow, website. O, accessible pa siya kahit naka-cellphone ka. O, si client nasa labas ng bahay, nagsa-cellphone lang. Ay, ito pala yung ano niya. Ganun lang siya kasimple. At saka medyo may dating kasi. Hindi Isa po yun, may isa siya. katulad ng ibang Ay, may mga nagsasalita. Sorry. sunscreen. Hello. Mga nagpupo. Ayun, may nakaano tayo. So, gano'n lang siya guys, kadali. Um, and then, sino yun? May nagsasalita, sorry. Okay. Nagsasalita ito. Ayun, okay na. So guys, any questions? Baka may questions kayo. Gusto nyo mag-on ng mic? Yes, open mic tayo, guys. Open mic. Kung may questions kayo, guys. Please. Unmute kayo and ask questions. Any questions? Huwag kayo mahiya. Magtanong lang kayo. Kasi pag di kayo nagtanong, yung wala. bayaran. Sige po, Miss Manilin Espinola. Po, May tanong po kayo, Ma'am Manilin? Sino may tanong, guys? wala po. Ay, sige. Kala ko may tanong. Tanong, guys. Wala kayong tanong? Salamat. Yeah. Any questions, guys? Hello po. Hello.
Si Hi. Jessa Cardenas, tama ba? Yes po. Yung sa hosting po, pwede pong, hindi. One-time payment po yun. One-time payment lang siya. Bali, ang payment method dito is PayPal, credit card, or debit card. So, yun. Basta kung may mga problema lang kayo sa mga payment method nyo, mag-reach out lang kayo sa amin. Specifically sa akin. No? Kung hindi available yung ibang mentors, pwede kayong talagang mag-reach out sa amin. Sa akin, personally. Tutulungan ko kayo. Mag-one-on-one tayong share yung PC mo para tingnan natin kung ano yung problema mo, kung ano yung may tulong namin. Talagang ganun ang magiging process. Ako mismo, personally, tutulong sa inyo. 24/7 po yan si Kyle. Charot lang. Ano yung tulog? Tutulungan ko yun ni Kyle. Any troubleshooting, kahit anong issue na ma-encounter nyo, reach out lang kayo kay Kyle. Oo. Dati meron nun eh. Nasa kabila akong dati. Ganito rin ako dati. Yung nag-avail sa akin ng hosting nun. Grabe yun. Parang naka-6 o 8 na nag-avail siya sa akin ng hosting. Talagang syempre may mga store na doon, mga client niya. Talagang nag-reach out sa akin, sir, baka pwedeng patulong ako mag-troubleshoot ng ganito. Paano, kasi minsan nasisira eh. Ang website kasi parang lang din naman yan eh. Parang mga sasakyan lang din. Pag bumili ka brand new, syempre, kailangan mo ring i-maintenance yan. So, ganun din sa website. Kailangan may mga maintenance din na procedure na ginagawa dyan. Minsan, may mga hindi sila ginawa. Parang after 1 year ata, hindi lang maintenance. Nag-reach out sa akin, nagulat ako, tagal na nun. 1 taon na yata, sa kalahating taon, nag-reach out sa sir, pwede pa troubleshoot sa akin. Ginawa ko. Tinulungan ko siya, tinroubleshoot ko. Pero hindi ako naningil Hindi ako naningil ni piso. Alam nila yan, yung mga nakakilala sa akin dito talaga. Dami kong, si Ma'am Rizel, alam niya yun. Yung mga ganyan. Marami May akong dating, yata si Alan. Sorry, Kyle. ay Alan sige. Raymond. Ayun, Sir Alan. Coach, ask ko lang, anong sinesearch niyo sa online jobs pag UB na publisher ba o WordPress na Pag naghahanap kayo ng regarding sa WordPress, Ayun, website ako, creation, ganun. bali ako personally, kung ano yung kailangan ko, kunwari, Elementor or WordPress, tina-type ko lang yung keyword, Elementor WordPress. Yun na yun, lalabas na yun, Elementor. Basta pagka makikita naman doon yung mga related na job posts sa Elementor at saka WordPress. Yun na yung keyword yung Elementor WordPress. Pero sa mga blog posts, pwede mo lang ilagay doon, blogs, WordPress, Elementor, yun. Di mo naman kailangan necessary title isulat doon para doon sa naghahanap ka ng trabaho May sa work online ba, jobs. Coach, na publisher? Parang taga-publish ng Anong vlogs? Meron ganun. Pero syempre nga, since ganun lang siya, ganun kadali, syempre, hindi tayo pwede mag-expect na kunyari $10 per hour. Swerte mo kung may ganun. Pero talagang minsan yan, around 3 to 4 or $5 per hour. Pero hindi na masama yun, di ba? Kumpara sa minimum dito sa Pilipinas, di ba? Oo. Yan, web SEO usually for publisher. Hi, Yan. Len. Meron din isa pang question si Len. Ayan, Hi sige. po, Coach. Hello. Good evening Hello. po. Good evening. Ask ko lang po sana, yung hosting, kasi bago pa lang ako as in ngayon ko lang talaga na yung WordPress. Hindi pa talaga ako sure kung ito ba talaga yung niche na gusto ko. Kailangan ko na ba talagang i-purchase yung hosting na na tool po ba to or hindi ako sure kung ano tong hosting. Hindi ko ba pwede, sir, magamit muna yung mag-practicean ko muna yung sisend nyo na free template kahit wala akong hosting? O kailangan ko na talaga mag-purchase ng hosting para magamit ko yung makapag-start ako mag-practice ng WordPress? Sige. Yan, magandang tanong yan. Bali kasi, din naman kasi necessarily kailangan bumili ka ng hosting Actually, kung hindi mo naman siya gagamitin or ipapublish or gusto mong pakita sa ibang tao or sa clients mo, kung for practices lang na purposes, pwede tayong gumamit ng local. Pero sa local na yon, hindi mo siya mapapakita sa client. Kunyari may binuo ka na doon ng portfolio mo. Hindi mo siya mapapakita sa client na, client, ito yung link. Hindi siya ganun. Local kasi meaning, dito lang sa computer mo. Pa-practice ka lang. Meron yon. Pakita ko sa inyo yung kung saan kayo pwedeng
mag-download. Ito. Kung nakikita niyo yung screen ko, yan, sa local. Pwede niyo i-download yan. Ito yung link. Yan. Sinend ko yung link. Kung saan kayo pwedeng mag-download ng WordPress locally. For practices purposes. Para ma-familiar kayo itsura, ganyan. And then, yung process nito, syempre, mahirapan ako ituro ngayon. Kasi ganun din naman yun. Yung tinuro ko kanina, ganun din. Pag setup yan, yung nakikita nyo yung video sa hero section. Ganyan lang. Tapos once na na-publish yan, yun, mapupunta kayo sa admin WordPress na tinuro ko kanina. Ganun lang din siya. Parehas na parehas lang. Pero yun nga, ang ano niya, hindi nyo siya mapapakita sa clients for pag mag-apply kayo. Hindi nyo siya mapapakita ng ganun. So yun, kaya hindi siya necessarily kailangan bumili ng hosting for practices. Hope that makes sense po. Sana Okay, nasagot yun. salamat po. Salamat. Okay. Thank you rin. So, last question. Baka may tanong pa kayo. Last question. Wala na ba? Wala na? Okay na? Si Angela yata may tanong sa akin. Tatanong na ako. Ano yun? Medyo. Yun lang naman. Bali, yung tutorial ng WordPress natin, ano na siya, basically gano'n lang siya kadali. Gano'n lang siya kasimple. Hindi mo kailangan ng sobrang complicated na maraming tools na pagko-combine mo into one para makagawa ng website. Gano'n lang siya kadali, guys. Napakalaking skill set na yun, sipin mo. Baga, imagine guys, yung nag-start din ako ng website developer na ganyan, WordPress. Ganun lang siya kasimple yung ginawa ko, pinakita ko sa inyo. Nag-ano lang talaga, nagbabago lang yan sa designing idea nyo sa pagde-design ng website. Kaya talagang it takes practice. Sa kwento nga kanina, minsan sa isang araw, nakakasampung homepage ako, kakagawa. Practice lang ng practice, familiarization. Napaka-importante familiarization din. Ayun, research, yan. And then, dati guys, nakaland din ako ng client na ganun. May naland din ako dati na, naalala ko, $10 ata ako, $12 per hour. Sipin mo, ganun lang kadali ginagawa ko. Hindi pa ganun kaganda yung mga ginagawa kong website na dati. May naging client akong ganun. Tiga ano siya, tiga US din siya sa, ano tawag ito? Sa Vegas, tiga Vegas, Las Vegas. So, yun. May tanong Imagine, ako si Rena. Rena Ay, may- Penaranda. ayun, sige. Ma'am Rena, sige. Kung may tanong po. Unmute niyo lang po yung mic niya. Okay na ba? Hindi yata siya Ma'am naka- Rena. Oo. Pa-mute lang, ma'am, yung mic niyo po. Ayun lang. Baka hindi niya maano. Or pa-chat na lang kami if in case. Pa-chat na lang kami. Discord din, guys. Mamaya na lang ayaw ma-mute po. Pasensya na. Sige po. Bali, yun nga. Sa tuloy ko yung sa kwento ko. Imagine yun lang ginagawa, guys. May $10 na ako per hour. Pumapasok ko dati ng mga 6 hours ako. Sipin mo yun. Ganun siya. Ganun lang kasimple eh. Ang laki na kagad ang kinikita mo. Hindi ko lang alam kung, hindi ko yata nakwento ko lang Ma'am Angela kasi yun. Hindi ko yata nakwento sa'yo, Angela, yung client ko dati, before. So, yun. Sir Kyle Ivan, pwede daw po bang gamitin yung free templates for local? Yes, pwede. Pwedeng gamitin yun. Yung templates na ibibigay ko, pwedeng gamitin siya sa local hosting. Yung sa local na development, pwede siya. Para doon yung pag-practicean. Ayun, pwede daw. Ayun, pwede. Goods yun. So, wala na akong question, guys. Proceed na tayo. Patapos na rin tayo, guys. Huwag kayong mag-alala. Alam ko sa inyo, iba nagugutom na 6:30 na. So, yun. Wala nang question na. Okay na? Okay. Magsasaing na po. Okay. So, guys, ito. Yung sa, remind ko lang din, guys, yung mock interview, all access. Yan. Limited slot lang to, guys. Take advantage na kayo kasi hindi naman to Yun nga, sabi ko kanina, hindi kami naniningil ng mahal. Under 500 lang, ganyan. In-explain ko na kanina kung bakit kami naniningil ng kamura lang.
dahil nga tawag dito, gusto lang namin siyempre yung mga ibang tools na ginagamit o share namin sa inyo, ma-upgrade namin para mas makatulong pa sa inyo. Yun lang yung purpose nun. Hindi kami para maningil sa inyo ng 2,000, 3,000. Sa iba kasi talaga mahal talaga yan, guys. Tutuusin lang. Kahit mag-research kayo sa iba, kahit maghanap kayo sa Facebook, may ibang mga ganyan, under 500, parang di ano yan, guys. Napakasulit. Si ano pa yan, si Ma'am Angela, siya mismo, mag-ano sa inyo. Wala pa nagbo-book sa akin for mock-up call. Oh, wala daw nagbo-book. Try nyo Guys, na yung mag-book. mga nag-purchase ng digital products, pa-book na sa akin sa calendar ko na sa announcement. Sasend ko ulit later para makapag-practice na kayo for your interview. And after your interview, bibigay ko sa inyo yung critic kung anong kailangan niyong gawin, improve, optimize, or baguhin dun sa pagsagot niyo. Again, limited lang po yan sa mga bumili ng digital products and mag-a-avail ng email marketing natin. Yeah. So guys, ano lang kayo sa announcement natin sa Discord kasi para makikita nyo kung yung updated kayo sa mga happenings, sa mga nangyayari sa Discord. Kasi minsan nagpo-post din dun sa hiring alerts na channel. Yung iba po-post din dun ng mga hiring or sa marketplace natin may mga binibenta na tools, mga gano'n na mura lang na makakatulong sa inyo. Try nyo ng i-take opportunity yung mga ganung bagay kasi talagang bihira din kasi yung ganyan. Kung makakita kayo sa labas yan, baka talagang mahal din talaga kasi. Yung 149 po na ba yan, ma'am? Nag-pay po ako. Yung 149, yung digital products. So, pag napag-purchase kayo, pwede kayo mag-book kay Miss Angela nandun sa announcement ng Discord natin. Ayan. Okay, sorry, clarify ko lang. Ayan, yung email marketing, and since August 3 na po, so tapos na po ang early bird natin, original price na po tayo for 249. Yung nasa image na yan, sorry Kyle, take over ko ang saglit. No? Sige lang. Yung mga nasa image on the left, yan po ay mga gawa namin yan. Gawa ko yan, specifically for email marketing. Actual client po yan. So makikita nyo, yan yung mga nare-receive ninyo kay Shopee, yung mga email reminders, yan. Ginagamit po yan sa US. Important po yan sa ibang bansa. At in-demand din po yung career yan. So email marketing, ang niche specifically. Okay, so ang tuturo ko po dyan is setup and integration, kung paano kayo gumawa ng flows, welcome flow, abandon cart, abandon flow, everything, design, kung paano kayo magde-design, and ano yung mga segments. Yan, medyo malalim na yan guys, yung mga terms, medyo malalim na. So, available po yan for 249 and digital products naman, Kyle next, sorry. Okay. Ayan, digital product naman natin ay 100, next ulit. Next, ayan, all in digital products natin is 149. Ayan, nasa digital products po natin, may video po ako doon kung ano-ano yung makikita nyo doon. It's 15 million assets. Imagine niyo na lang lahat ng klase ng software, Premium, Adobe, Photoshop, Premiere, After Effects, Canva tutorial, bookkeeping tutorial, lahat ng klase ng freelancing tutorial, meron po akong recording doon. Business printing resources sa mga interested naman mag-business for printing, na meron din tayo mga full sublimation templates, t-shirt designs, and all of that. Nasa rin yan, I think nasa 5 million resources yung available doon sa Drive. And kung gusto nyo i-avail pareho, pwede naman. Meron yan, 249 lang yan. Yan lang guys. Ayun. So, napakasulit nun. Isipin nyo, 149, yan ang mga presyo namin sa iba guys. Makikita nyo mga thousands yan. And then, ewan ko na lang kung hindi pa kayo makakuha ng magandang client sa pag natapos yung mga recordings or mga tutorials dun sa mga tools na pwede nyo gamitin dun sa all-in digital products. Napakalaking tulong yan sa
pag-VA journey o sa freelancing journey nyo. Talagang, ano na yan, pamigay presyo na yan, guys. Tusin. Hindi kami para mag-ano dyan sa presyo na yan. So, yun. Doon na nagtatapos yung ano natin, guys, sa WordPress na ano natin. And then, next week, guys, magkakaroon tayo ng graphics and rebranding naman. Week 4. Ito na yung last dun sa 1 month free natin na training. And then, magkakaroon tayo ng mga in-depth tutorial. Yun naman guys, paid na yon. Gaya nga ng sinabi ko kanina, is under 500 lang siya. So, hindi siya ganun kamahal. Hindi siya ganun ka talaga. So, take action na lang kayo guys. Magsisend kami ng forms dun sa Discord para makapag-fill up kayo until, ang deadline natin yun guys, until 23. August 23 sa mga in-depth tutorials natin na magsisend kami ng form, mga details. Yan. After week 4, bakbakan na agad next week. Para sa mga in-depth tutorials, mga gusto matuto ng mga mas malalim pa, gusto mag-build ng WooCommerce, ganyan, sa websites, or mga in-depth na graphics, sa mga VA na ibang tools na in-depth din, meron din kay Angela. Yan. So, ganun lang siya guys. Ano? Magkakaroon tayo ng bookkeeping, social media, management, project management, yung mga gusto ng managerial level na rate. Turo din natin yan. Yun. Yung maganda yung admin. Oh. Tawag dito. Magsisend kami ng form. Sino ba magsisend mo? Si Natoy. Natoy yun, Yan, magsisend kami ng form sa Discord para doon kayo mag-fill up. And then mag-fill up ng form na doon namin padadala yung mga ibang templates pa. Bukod sa pinakita kong templates, magbibigay may additional templates sa inyo para pwede nyo gamitin doon sa practice or sa portfolio nyo. Kasi baka mamaya iba hindi nagustuhan yung design nung pinresent natin kanina, magbibigay may iba pang design. For free yun guys walang bayad yun. Wala kayong babayaran. Free yun. Pwede nyo gamitin yon. Pwede kayong mag-fill up ng form, i-keep nyo lang para sa future reference. Pag naisipan nyo gumawa ng website, may magagamit kayo. Ganun lang guys. Wala kami hinihingi sa inyo kahit ano. Fill up nyo lang yung form para alam namin kung saan namin padadala. Yun lang. Napaka So, yun guys. Thank you sa inyo Thank you so much sa mga nag-stay, sa mga naipag-participate sa natin sa teams natin, sa meeting natin. Thank you guys so much. Kita-kita tayo sa Discord. Papasok ako ngayon sa voice channel para kung sakaling may iba pa kayong tanong, nahihiya kayo rito sa webinar natin. Doon tayo sa voice. Kwentuhan lang. Kung okay sa inyo guys. Kita-kita tayo doon sa Discord. Maraming salamat sa inyo. Ikaw Angela, may gusto ka pa sabihin? Okay na? Okay lang ako. So next week guys, sa mga nagpo-course po ng SMM or Social Media Manager, magpapatulong sa inyo ang ating last training. Next week, graphics and branding yan. So siguro magbibigay ako ng konting bonus dyan. Kasi since that's the last training for our 1 month, no? So bibigyan ko kayo ng tips at mga actual process na ginagawa ng mga social media manager. Okay, that's all. Maraming salamat guys. Thank you. Yung replay, popost na din namin sa Discord, okay? Thank you guys. Till next time. Okay, thank you.